Kung totoo itong lumalabas na balita, meron daw malaking trade na mangyayari ngayon kung saan makukuha ng San Miguel Beer ito si Christian David at si Evan Nelly. Sure first round draft pick mula sa Phoenix at makukuha naman ng TNT si Cedric Barefield at si Shawnee Winston. Jewel Masters naman si Jeron Teng at si Glenn Cobuntin. Samantala naman ng Blackwater, Enoch Valdez, si Kevin Racal, si Royce Mantua at mga draft picks. At ang NLEX, Pugoy, si Wami Tiongson, si Poy Eram at isang future first round draft pick. Pinost ito ni Snow pagkatapos dinelete niya agad pero nakuna ng screenshot ng iba't ibang mga fans. So ang tanong, ito kaya yung mangyayari? Kung matuloy ito, ang laking panalo to sa San Miguel dahil si Christian David ang isang kinakailangan nilang player talaga. Dahil ito'y 6'8 na merong 3-point shooting at parang Arwin Santos ang laro nito na mas matangkad kaya bagay talaga to sa San Miguel. At kung makukuha nila si Evan Nelly, malaking upgrade yan kumpara dito kay Wami Tiongson. Kaya malaking panalo sa San Miguel to kung sakasakali na matuloy nga ang nabanggit na 5-team trade. Actually, sa totoo lang, no, pwede namang mangyari ang nabanggit na trade. Kahit na wala itong si Wami Tiongson, o rather kahit na hindi maging 5-team trade ito, basta matuloy lang yung pag-uusap nila. Dito, kahit pwede, for example, sa Blackwater o sa Phoenix yung nakausapin nila para gawa ng trade ito. At kung yan ay mangyayari, sa tingin ko, magiging maganda na resulta nito para dito sa SMB. Kinakailangan lamang talaga na makakumbinsi nila itong Blackwater na pumayag sa ganitong trade. At kung papayag nga dito sa trade na yan, itong Blackwater bossing, makukuha ng San Miguel si Christian David. Pwede ring separate trade ang gawin nila para dito kay Evan Nelly. Kaya hindi na siguro kinakailangan ng 5-team trade para ito'y magawa ng SMB kung talagang gusto nila na makuha ang dalawang nabanggit na player. Kaya itignan natin kung ito'y gagawin nga ni Coach Leo Austria pati na ni Coach ni Al Francis Chua. Samantala naman ang Terra Firma Jeep ay nagre-ready na raw dito sa gagawin nila na move kung saan kukunin nila si Kevin Alas mula sa NLEX Road Warriors. Gusto raw nitong Terra Firma na matagdagan sila ng isa pang point guard na tutulong dito kay Paulo Hernandez. Kung kukunin nga ng NLEX itong si Kevin Alas, malamang ito'y senyalis na talaga na hindi na sila interesado dito kay Mark Nonoy na naglaro sa ligang labas at sinuspinde ng Terra Firma at ngayon ay mukhang ayaw na nilang kunin kahit ituro si Mark Nonoy para nag-express ng interest na bumalik. Pero mukhang ngayon ganito na sitwasyon talaga, no? Itong si Mark Nonoy daw ay hindi na gustong kunin at kung itong si Kevin Alas talaga ay ma-acquire ng Terra Firma ay wala na silang need talaga dito kay Mark Nonoy at mukhang ganyan nga ang magiging sitwasyon ngayon. Kung sakasakali wala namang magtataka talaga dito dahil itong si Mark Nonoy talaga ay matagal nang sinasabi na mukhang hindi raw talaga kukunin ngayon ng Terra Firma at mukhang gusto talaga nilang mangyari ay ang nabanggit na player si Paulo Hernandez ang maging main point guard nila at gawing backup ang veterano na si Kevin Alas. So, iyan ngayon daw ang sitwasyon dito sa Terra Firma Jeep at nasisiguro natin na meron pang mga ibang movements na mangyayari dito at magpagbabago para masiguro na maging competitive naman sila. Dahil parang yan daw ngayon ang habol ng management nitong Terra Firma. At kung sakasakali na maging competitive nga itong Terra Firma, magandang balita yan para dito sa mga fans ng PBA na matagal na gustong makita na ito'y mangyari talaga. Kung sakasakali na ito'y matuloy, sa tingin ko, itong pagkuha na kay Kevin Alas magiging malaking bagay yan para itong Terra Firma ipakita na sila talaga ay ready na maglaro at umabot man lang sa playoff sa PBA dahil as it is, okay naman yung lineup nila. At kung idadagdag mo pa ito si Kevin Alas, magiging mas maganda yung sitwasyon dito ng Terra Firma at yan siguro dahilan kung bakit ngayon dito si Coach Ronald Tubid nakikipag-usap sa NLEX.